It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's only about
Even when I don't feel it, you forget. You never stop, forget. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 And that is who you are. 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 That is who Okay lang. Ngayon po ang Panginoon, magandang umaga po sa lahat, magandang araw sa bawat isa na nakakapanood po sa ating programa. Hallelujah. Hallelujah. Ito po si Brother Rodel, ang inyong lingkod, no? Ang kapatid niyo sa Panginoon, ang Christ Revelation Church and Mission International. Magandang araw po, minsan pa. Dito po sa aklat po ng Lucas, sa chapter 15 po, ay meron pong pinakitang halimbawa ang Panginoon Jesucristo rito patungkol po sa mga anak po niya. Ang sabi po niya sa chapter 15 ng aklat ng San Lucas, verse 11, sinabi pa ni Jesus ang isang tao ay may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binihagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at tungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yon at naghirap siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain yon, siya pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng ibig sana niyang punuan ng kanyang pagkain kahit sa mga buong kahoy na pagkain o pinapakain sa mga baboy, ngunit walang nagbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako ay namamatay sa gutom. Babalik ako sa kanya, sasabihin ko, Ama, pag nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang niyo akong isa sa inyong mga alila. Tumindig siya at tumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng ama at ito'y labis na habag sa kanya, kaya patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila at madali-dali niyo rito ang pinakamahusay na damit, suot sa kanya
nasukutan siya ng singsing at panyapak, kunin ang pinatabang luya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Sila'y nagsaya. Yan po ang salita ng Diyos. Nabibigyan po natin ng una ay observation, tapos ay interpret po natin, at pagkatas bigyan po natin ng application. So, ang title ng aking pong mensahe sa umaga ito sa inyo ay yun ang magandang ko po, Understanding the Law of the Kingdom Part 2. Kasi po last time ay binigay ko po ang Part 1, yung Understanding the Law of the Kingdom, na ang sabi ko po ay everything that God has been created has been operated in the principles and law. Alam po natin yan. Like for example, ang binhi ay, ang principle po niyan, ang batas po niyan, ay kahit po siya ay binhi, mayroon po siyang potential na maglabas po ng puno, pero hanggat hindi mo po ginagamit yung prinsipyo o batas na siya ilagay mo sa lupa at mayroon siyang tamang atmosphere, ay hindi po siya tutubo. Ang sabi nga ay kahit po anumang bagay na pwedeng bumuhay o maging buhay kapag hindi po siya na ilalagay sa tamang lugar. Kaya nga sa atin sa bansang Pilipinas ay ang mansanas po, no, hindi po nagbubunga dito sa sa lugar natin, sa malalamig na lugar, sa Baguio, no. Diyan po nakikita ang mansanas sa malalamig na lugar, at strawberry, no. So, ibig sabihin, in everything that God has been created, no, meron po siyang operation, nag-operate po siya sa principles and the law. Yun po ay, alam po natin lahat yun. Like for example, yung po mundo, hindi po siya pwedeng, hindi po siya pwedeng umikot na wala po yung law of gravity. Kaya pasinin nyo, tayo naman, nag-aral naman po tayo, na kung saan, ang sabi nga ay ang mundo ay bilog, at ito ay umiikot, kaya merong sa umaga ay sa gabi sa ibang bansa. Ganun po siya. At bakit yung tubig hindi po siya tumatapon sa dagat? Simpleng mga aral po ito na ito pinag-aralan naman po natin. So sa umagang ito, ang patungkol naman sa aplikasyon sa buhay, na kinuwento ng Panginoon na mayroong pong isang magulang at may dalawang anak na lalaki, at ang sabi po ng bunso, Ama, ibigay mo na sa akin yung aking mamanahin. At wala naman pong tubili yung ama, ibinigay po niya. Ano pong ibig sabihin doon? Na ang tao po ay meron po siyang tinatawag na will, desisyon sa buhay, no? At ang ama naman ay ibibigay po niya ang ating hinihingi, sapagkat alam po niya ay meron tayong wastong pag-iisip, no? At yun ang ito yung kagandahan po sa Diyos, no? Hindi po tayo kinokontrol ng Panginoon pagdating po sa larangan ng ating mga desisyon. Katulad po ng ating mga ninuno Adan at Eva, nung dinesisyonan po nila na sumuway sa Diyos, ay hindi po magagawa ng Diyos na ang mga tao ay kanya pong kontrolin sa desisyon, sapagkat may desisyon po yung tao. Ito yung tinatawag na God has been created human in His own image and likeness. Na ibig sabihin, no, image po ng Diyos ay meron po siyang sariling desisyon at pasya, kapangyarihan. Suli na lang tayo ng Diyos sa ganong kalagayan, kaya po ang tao ay meron po siyang sariling pasya at kapangyarihan. Ninatawag na the power of will, no? The power of decision making. Image means the intellectual capacity to think like God. Yun po tayo. Ay napakagandang regalo po ng Diyos sa atin ito. At dito sa kwentong ito, no, kapag ang Panginoong Yesus, siya po ang kasama doon sa kwento, kasi siyang nagkwento rito sa
Lucas chapter 15 na ito na may dalawang anak, may isang magulang na hiningi yung kayamanan ng bunso, ibinigay po niya. Pag ang Panginoong Yesus po'y kasama dun sa context o sa buong kwento, ibig sabihin, wala po siyang plano magkwento lamang na wala po itong aral o wala itong tinatawag na mensahe. At kapag ang Panginoon nagkwento po, wala po siyang plano magbiro o magsinungaling. Kinuwento po niya ito, sinabi po niya ito upang sa lahat po ng nakikinig o nakabasa katulad sa umaga ito, pinakikinggan niyo po ito upang magkaroon po ito ng aral sa ating mga buhay na kung saan ang Diyos ay binigyan po niya tayo na sariling mga desisyon at magpasya. Kaya minsan hindi mo masisi yung tao, dinesisyonan niyang mag-abroad, dinesisyonan niyang mag-asawa, dinesisyonan niyang magnegosyo. So kaya sabi nga natin, yung success ay predictable. Ibig sabihin, kaya nakatagumpay, dinesisyonan mo yan. At ibig sabihin, kaya din bumagsak ang tao, dinesisyonan po niya. Hallelujah. So, sa umaga ito, tingnan po natin. Una, mayroon pong regalo ang Diyos na sariling desisyon sa atin. Tayo po ang magpapasya sa ating mga magiging buhay. Hallelujah. At yun po ang ginawa ng bunso, binenta yung kanyang mga mana, tapos siyang pumunta sa malayong lugar. Ibig sabihin, malayong lugar, nag-disconnect na po siya sa kanyang ama. Siguro thinking niya, kaya niya, may pera na siya, no? So, ibig sabihin, itong anak na ito ay pinutol niya ang kanyang connection sa kanyang ama, nagpakalayo-layo, no? Umalis sa poder, parang ganun po. Hallelujah. Kwento, at pagdating po doon, nalustay yung kanyang mana na alam naman natin, temporary po, ang lahat ng nakikita rito sa lupa, nauubos po yan. Hallelujah. Nauubos po yan. So, nauubos po yung pera. Hallelujah. At ang nangyari, para meron po siyang ikabuhay, pangkain, siya po ay namasukan doon sa lugar na yon. At tinanggap naman siya, kaya lang ang trabaho po ay mag-alaga po ng baboy. At ang sabi ng kwento, siya po ay naghirap dahil ang sabi nga doon, pati yung pagkain ng baboy. Pati po yung pagkain po ng baboy ay gusto po niyang pagkanin. Hallelujah. Kaya ang pinakikita po ng Panginoon dito sa kanyang kwento ay kapag ang isang tao ay lumayo at nag-disconnect sa poder ng Diyos, siya po ay mahihirapan. Yun po ang unang mensahe. Sino man pong tao lalayo at mag-disconnect sa Diyos, mahihirapan. Again, ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng John chapter 15, verse 4 hanggang 7, ang sabi niya, tandaan niyo ito, ako ang puno ng ubas at hindi pwedeng mamunga ang sabihin, ang tao, pag humiwalay po sa Diyos, mahihirapan siya o walang mangyayari sa kanya. Sapagkat ang sabi niya, I tell you, sabi niya sa John 15, wala kayong magagawa kapag kayo hiwalay sa akin. Yun po ang pangalawang mensahe makikita natin. Una, meron tayong desisyon, pero yung desisyon na yon ay tatanggapin natin ang consequences po nun. Sapagkat ang desisyon lumayo sa Diyos ay dinesisyonan mo ang iyong buhay ay pahirapan o parusahan. Ang sabi ko nga po kanina sa bungad ko, in everything God created have been operated in the law and principle. Madaling sabi, ang Diyos linalang niya ang tao at hindi pwedeng mabuhay ang tao na hiwalay sa Diyos. Na kung saan, kung ang isda, ang principle po niyan, mabuhay sa tubig, ang puno mabuhay doon sa lupa, at ang tao mabuhay sa Diyos. Ganun po siya kasimple. No? Ito po ay principle. Ang sabi ko nga lagi madalas, you cannot break principles or else principle will break you. Hallelujah. Na yung
abusuhin ang iyong katawan, eh, hindi ka po magtatagumpay, sigurado kang magkakasakit. Principle po yon. Kaya pinapayo, alagaan yung katawan. Prinsipyo po kasi. Hallelujah. So pangatlong mensahe makikita na ng Ama, daig pa ng mga alipin o alila ng Ama na nasa poder ng Ama o nasa poder ng Diyos. Hallelujah. Para po bang pag nasa kumpanya ka, ay kasama ka sa benepisyo ng kumpanya. Kunwari, nasa kumpanya ka, pag sinabing Pasko o Christmas season, meron kang benefits, meron kang tinatawag na 13th month, may bonus ka. Kasi kasama ka po doon sa tinatawag pong mga benepisyo. Nasa loob ka po kasi ng jurisdiction ng isang kumpanya. Like for example, may salot pong nangyayari, inutusan ng mga kapitan o chairman, mamigay po ng tinatawag po ng mga rasyon, bigas o sardinas. Kasi kapag nandun ka, sakop ka ng isang lipunan, sakop ka ng isang barangay, eh ikaw ay merong tatanggapin. Parang ito po sinasabi ng kwentong ito. Ang sabi ng batang ito na naglihirap ng lumayo sa Ama, ang sabi niya, hallelujah, sa bahay ng aking ama ang kanyang mga alipin ay maraming pagkain, lumalabis pa. Samantalang ako, anak ako, naghihirap ako. Ano naman po, makita natin principle po doon. Hallelujah. Na hindi ka pwedeng tustusan ng Diyos kahit anak kanya na malayo ka sa Kanya. Hallelujah. E sabihin natin, Diyos siya, mag-utos siya ng anghel. Yes, correct po kayo. Pero ang sabi nga ng Bible, hallelujah, ang kasalanan ang nagpapalayo sa Diyos. Hallelujah. Hindi pwedeng pumunta ang Diyos sa lugar ng kasalanan. Sa prinsipyong ito, lumabas ang bata sa kanyang poder, umalis ang bata sa kanyang poder. Hallelujah, poder ng Diyos. Hindi pinuntahan ng Ama yung anak niya doon. Hindi siya pwedeng pumunta roon. Kasi una, hindi lugar ng Diyos yun. Hallelujah. Hindi lugar ng Diyos yun. Ang Diyos po ay mayroon po siyang pinupuntahang mga lugar. Kaya, ibig sabihin, ang taong makasalanan, pinakita ng ating kwento, bata na sumuway, lumayo sa Diyos. Ibig sabihin, ang batang ito, ayaw ko na sa iyo, Ama. Huwag mo na akong pakialaman. Huwag mo na akong, pwede bang gusto kong lumaya? Pwede bang gusto kong magsarili? Yun pong ibig sabihin nito. Huwag mo akong pakialaman. Gusto kong magsarili. Sabi niya, kanya na tayo. Sige, Diyos ka, ako naman may sariling desisyon. Total, dinalang mo akong ganito. Sinabi mo nga may desisyon. This is my decision. Gusto ko to, gawin ko to. Yun po ibig sabihin no? Kaya, para kung sabihin, okay, gusto mo yan. Ikaw ang bahala dyan. So, hindi kita pakiagalaman yan. Dinesisyon na yan. Gusto mo yan. Mangyari sa iyo yan. Pero sinasabi natin ng Diyos, amin, nung umuwi yung bata, hallelujah, humingi siya ng tawad. Sabi niya, Ama, patawarin mo ako. Nagkasala ako sa Diyos. Tingnan niyo po, no? Bakit kasama ang Diyos sa usapang kwento lang naman ng pamilya? Kasi po, alam ng batang ito, hallelujah, yung mga prinsipyo ng Diyos. Again, sinabi ko po, basta tao din na lang po ng Diyos. Hallelujah. Huwag na po kayo magpaniwala doon sa evolution ni Darwin ng tao galing sa unggoy. Peace out na po yun. Hindi na po tinatanggap ng lipunan po yun. Hallelujah. Na kung saan, ang sabi ng bata, Ama, nagkasala ko sa Diyos, patawarin mo. Ano pong kinalaman ng Diyos doon sa kwento? Malaki po. Alam ng batang ito. Ang sabi niya, nung bumalik sa kanyang kaisipan, when he came to his senses, matino ang kanyang isip, alam niya sa kanyang katinuan, ang tao ay walang magagawa kapag hiwalay sa Diyos o hiwalay sa Ama. Kaya sabi niya, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa iyo. Madaling sabi, alam nating lahat, sinabi ng Diyos, pag iginalang mo yung magulang, hahabang yung buhay at giginhawa ka. So, tignan natin mabuti, mga kapatid ko, without any religion na pinag-uusapan dito, ang taong lumayo sa Diyos ay magdurusa, maghihirap sapagkat ang prinsipyo ng Diyos, igalang mo ang iyong magulang, igalang mo ang iyong Diyos, at ikay mananagana. Actually, ang sabi niya,
Pag ginalang mo yung magulang, hahabang yung buhay at giginhawa ka. Kaya sino man po sa mundong ibabaw na ito, basta tao, ay sakop po ng prinsipyong ito na kung saan ang batas po ng Diyos, pag rumispeto ka sa magulang, hahaba buhay mo, gaganda buhay mo at giginhawak. Para sinasabi ng Diyos, hindi ka dadapuan ng sakit at hindi ka maghihirap, walang bankrupt na mangyayari sa iyo at magiging magaan sa iyong lahat. Alam po ng batang ito yun nung nabalik siya sa kanyang kaisipan. Sapagkat alam po niya galing siya sa Diyos at mayroong prinsipyo ang Diyos na pag ikay nasa poder ng Diyos, kumpleto kang lahat ng pangangailangan. At pang-apat o pang-limang mensahe, ang sabi niya madali, sabi niya sa kanyang mga lilang, sabi niya, Ama, bihisan niyo siya, magluto kayo, magsaya tayo. Sapagkat ang anak kong ito, namatay na siya, muling nabuhay, nawala, at muling nasumpungan. Ano po mensahe naman doon? Nakikita po natin, hallelujah, ang lumayo sa Diyos ay nagpapatiwakay. Again, ang lumayo sa Diyos ay nagpapakamatay. Kahit hindi ka papatay, mamamatay ka. Dahil ang lumayo sa Diyos ay nagpapakamatay. Hindi po na kailangan pang memoryahin po yan. Ang lumayo sa Diyos ay nagpapakamatay. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Ang sabi niya, I am the life. Apart from me, you can do nothing. Ang sabi ng Diyos, kaya napag-isip-isip ng bata, mamamatay. Actually, dineclare niya, mamamatay ako sa hirap dito. Uuwi na ako sapagkat sa bahay ni Ama may buhay, may pagkain. Kumpleto. Nagsaya po sila. Ano naman ang mensahe? Na parang sinasabi ng Diyos, ngayon, ikaw ba nanonood, nakikinig, dalawang bagay. Kung ikaw ngayon ay nananagana, pinapagpala, kaya may pagsubok, sinasamahan ng Diyos, meaning nasa poder ka pa ng Diyos. Pero kung ikaw nakikinig, nanonood sa umaga nito, nagdurusa ka, patuloy kang tagtag ng baon na utang, dugtong na sakit karamdaman, magulong tahanan, itong mensahe sa ng Diyos, bumalik ka sa Diyos, sapagkat sa Diyos ay aayusin niyang lahat, sapagkat sa Diyos, ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak, nananagana, maganda buhay, hindi nagkakasakit, kahit may pagsubok, kasama natin ng Diyos. Pinakita sa Bible, ng lahat ng nangyari sa Bible, mga apostol, pag may problema, nandun ang Diyos, walang pagkain, pinakakain ng Diyos, hallelujah. Sa Old Testament, walang tubig, dumadating ang tubig, may mga himala, may sakit, actually namatay si Lazaro, binuhay na parang sinasabi ng Diyos sa akin. Pag inuulit-ulit ko pong salitang Diyos, medyo lawakan niyo pong inyong kaisipan. Pag sinabi pong Diyos, buhay. Pag sinabi pong buhay, hindi pwedeng mamatay. Walang kamatayan sa Diyos. Impak namatay siya sa krus, na buhay po siya. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, ang lahat ng nasa poder ko may buhay. Kahit mamatay, bubuhayin. Ganon po siya katindi. Ganon po siya. Kaya lang minsan, ang hirap po ng unawain ng isang taong wala pong Espiritu Santo ng Diyos. Kaya nga po, kailangan ng tao ay magbalik loob sa Diyos, tapos tanggapin ang Espiritu Santo. Sabi po ni Apostol Pablo, dati malayo kayo sa Diyos, pero ang tinanggap nyo ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, ay nanampalataya kayo, tinanggap nyo ang Espiritu Santo. Kaya ang tao may Espiritu Santo ng Diyos, na ito ang pinangako ng Panginoon sa Kristo sa inyong Espiritu Santo, at ito makakasama nyo saan? Sa buhay dito sa lupa, na punong-puno naman po ng laban ng buhay. May virus, may problema, may utang, may bankruptcy, may kaguluhan, may riot, may gang, mayroon pong kaguluhan. Pero ang Holy Spirit po ay kasama po natin siya. Paano natin siya nakakatulong? Malaki. Hallelujah! Na kung saan kapag may pinagdadaanan ka, yung fruit ng Holy Spirit, mayroon kang joy, may peace ka, meron ka pong tinatawag na kindness, meron kang faithfulness, meron ka pong tinatawag pong yung fruitfulness. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo ay pinapagpala kasi kasama mo ang Diyos na buhay. Diyos na buhay, Diyos na buhay.
Kaya kapag ang tao ay nasa Diyos, lahat ng gagawin niya, sabi niya, I will bless the works of your hand. So in the book of Genesis chapter 26, naghirap, tagtuyot. Pero alam niyo po, si Isaac nagtanim po siya, yung kanyang pananim ang pinagpala. Dito po pinakikita ng Diyos, sabi niya, ipakikita kung sino ang naglilingkod sa akin at hindi. In application sa ating mga buhay, sabi po ng ating kwento, sabi niya, nag-alaga ako ng baboy, naghirap ako. Kung kayo naman po ay disciple, kung kayo naman po ay Kristiyano na, at mayroon pong tinanggap na obligasyon sa simbahan, ano pong gusto nyo? Alagaan ng mga baboy o alagaan ng mga tupa ng Diyos? Malino po doon sa kwento, nasa bukid po yung kapatid. Ibig sabihin, mayroon silang mga tinatawag na family business, meron silang farm, meron silang mga tupa, meron silang ari-arian. Hallelujah. Na kung saan pinakita po ng istorya, ang ating Diyos, meron po siyang sariling business, meron tayo. Ano po ang business ng Diyos? May farm ng Diyos. Tinatawag na vineyard. Ano po yung vineyard? Yung po tinatawag na ubasan ng Diyos. Ano ba yung ubasan ng Diyos? Yung mga tao. Sabi niya, alagaan niyo sila, turuan niyo sila, go and make disciple. Sabi ng Panginoon na Jesucristo, alagaan niyo yung mga tao, naliligaw sila, wala silang pastor, wala silang leader, wala silang cell leader. Yun po ang trabaho natin. Kaya once na ikaw ay nakabalik na sa poder ng Diyos, mayroon kang obligasyon to go and make disciples. Alagaan niyo mga tupa sapagkat madalas, mababasa niyo sa Bible, ang Panginoon Jesucristo, ito po yung kanyang ginawa. Ang sabi ng mga Lord, kain na po tayo. Ano sinagot ng Panginoon? Sabi niya, ang pagkain ko ganapin ang pinagagawa ng Ama. Ang trabaho at ang pagkain, yun siya nag-i-enjoy. Hanapin yung mga tupang nawawala. In Luke chapter 19, nawala si Zacchaeus na mayaman, milyonaryo, pero lihis ang buhay. Pinuntahan ni Jesus si Zacchaeus. Sabi niya, natagpuan ngayon ang anak ni Abraham, lahi ni Abraham ito, anak ng Diyos to. Ito yung trabaho natin. Hanapin yung mga nawawala ng mga anak ng Diyos, alagaan sila. At pinangako ng ating binasa, pinangako ng Diyos, hindi kayo magkukulang. Hindi kayo magkukulang sapagkat tutustusan, susustentuhan, rarasyonan tayo ng Diyos. Kaya tama yung bata, uuwi na ako sa Ama, instead na baboy inaalagaan ko, nandito ako sa kabilang mundo, babalik na ako sa mundo ng aking Ama. Kaya sino man sa umagang ito, sa araw nito, nakakapanood nito, suriin natin, kung ikaw ay kompleto ng pangangailangan, magandang sinyalis, nasa poder ka ng Diyos. Hallelujah. At kung sakaling may pinagdadaanan ka, alam mo naman, nasa poder ka ng Diyos, ang tawag po dyan, testing ng buhay. Sapagkat ang sabi ni Peter, maging pa naman ang ginto sinusubok. Malay mo, sinusubok ka ng Panginoon dahil alam niya, pag ikay subok, pwede kang pagpalain sa mataas na level. Kasi hindi pwedeng pagpalain ng isang taong hindi subok, hindi mo siya magagamit. Kaya alam natin, madalas sinasabi yung salitang, kilala ko yung taong yan, tested ko yan, kilala ko yung brand na yan, subok ko yan. Kaya mapagkakatiwalaan, meaning kapag ikay nates, pwede kang pagkatiwalaan ng Diyos sa mataas na level. Maybe anointing, maybe blessing, financial, maybe mga ari-arian na sasakupan o authority. O sabihin natin, pagkatapos ng testingan na ito, hallelujah, purihin ng Panginoon, there will be a great highest level na tinatawag na blessing, level up, na baaring makita mo, bubulwak ang finances sa ministry mo, bubulwak ang finances sa business mo, sapagkat nasubok ka, tested ka. Alam mo, ang Panginoon sabi niya, magaling at tapat na alipin, nasubok ka sa maliit na bagay at pamamahalaan kita na mas maraming bagay. Kaya ihanda niyo po sa sarili niyo. So makita natin sa ating binasa, kapag nasa poder ka ng Diyos, kumpleto ka ng pangangailangan, pinatunayan po ng Panginoon. Ito naman pong lumayo sa Diyos na bata, naghirap siya, nagdusa siya. Pero nung bumalik sa Ama, kumpleto siya.
Again, ulitin ko, ang sabi doon, ang lumayo sa Diyos, nag-disconnect sa Diyos, ay nagpapatiwakal. Kulang nila sabihin ko, mangmang ang taong lumayo sa Diyos. Hallelujah. Katulad ng isda, alisin mo sa tubig, mangingisay siya. Ang tao, alisin mo sa Diyos, mangingisay siya. Hallelujah. Ang kagandaan sa Diyos, pag hanggang salitang Diyos, makapangyarihan siya. Makapangyarihan. Kayang gawin ng Diyos na tustusan ka ng iyong pangangailan, maging sa gitna ng kaguluhan. Kaya sa tama si David eh. Libo-libong bumagsak sa aking kaliwa, libo-libong bumagsak sa aking kanan. Sabi niya, ako'y panatag, sapagkat ang sabi ni maging Haring Solomon, ang sabi niya, anghel ang bantay ng tao na tuwid. So, paano ba sinasabi, kumakabit sa umagang ito, anong gusto mo? Mabuhay sa mundo na maghihirap at magdusa alagaan ng mga baboy o alagaan yung mga tupa ng Diyos na sinabi ng Diyos, kumpleto ka sa lahat ng iyong pangangailangan. Hallelujah. Kaya sabi ko, do not disconnect to a blessed person. Kung ang iyong leader pinapagpala, ang iyong ama sa pananampalataya, do not disconnect. Si Lot nag-disconnect po kay Abraham. Nag-create po siya ng lahi ng Sodom and Gomorrah. Hallelujah. Yung nakuha niyang DNA sa Sodom and Gomorrah, alam po na nangyari yung Moabita. Moabites na ipanganak si Moab, anak ni Lot, sa kasalanan. In the mighty name of Jesus, binubura ko po yan, pinuputol ko, magbalik loob kayo sa Panginoon. At maranasan niyo po ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo po, ito yung kapanahonan, mag-isip-isip ang tao. Hallelujah. Mag-isip-isip ang tao. Pinakamayamang bansa. Hallelujah. Sumuko po. Ang Amerika, ang Italia, kulang ang sementeryo. Glory to God. Dahil po itong salot na ito. And this morning, I hope, mga kapatid, mayroon naman tayong kaisipan ang sabi po ng ating binasa. When he came to his senses, na-realize niya, babalik na ako sa Diyos. So itong mensahe ito para sa mga lumayo sa Panginoon. Lahat ng nag-backslide, nowhere to hide. Susundan ka ng kahirapan sapagkat binanggit po sa Matthew 24. Look at this. Sabi sa Matthew 24, makakarinig kayo ng sunod-sunod na salot, digmaan, lindol. Ibig sabihin, this is the beginning of birth pain. Sunod-sunod na po yan. Sapagkat naisulat na po yan ng Matthew 24. Sunod-sunod pong mangyayari yan. At ang napakaganda, kahit pag sunod-sunodin pa ng Diyos yan, nasa poder tayo ng Diyos. Kasi siyang nagsabi, siyang nakakaalam, siyang may gawa ng lahat, Diyos siya, walang pwedeng makialam sa Kanya. Sabi nga, sino pwedeng magpayo sa akin? Eh, sabi nga nila, itong panahon na ito, wala dito yun, tinatawag na reliyon, lahat. Pag dumating po ang virus, wala po siya. Ay, hallelujah. Wala po siyang rinirespeto. Lahat, senador ka man, presidente ka man, dadaanan ka ng sakit na ito. Pero lahat ng may dugo ni Kristo nakapahid sa buhay ng isang tao, lalampasan ng angel of death. Napakaganda po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon, napakaganda po sa Diyos. Na isang katulad ko rin po na dating ang gulo ng buhay, nalihis ang buhay. Naabot po ng Ebanghelyo, inimbite sa gawain, nagsuko ng buhay, tinanggap ang banal na Espiritu Santo. Ngayon, ito po ako sa inyong harapan na sinasabi ko, hindi po nakapagsisising maglingkod sa Diyos sapagkat tunay nga po, siya po ang buhay natin. Apart from Him, we can do nothing. Do not disconnect to the Father's business. Ang business ng Ama, go and make disciple. Alagaan niyo sila. Sapagkat ang tanging kagalakan ng kalangitan, may makita siyang taong naligtas. Kung gusto mo bigyan ng kagalakan ng Diyos, bigyan mo siya ng taong maliligtas sa pamagitan ng iyong pag-ibanghelyo. At pag nagalak ang kalangitan, may fiesta. Ang linaw po doon, magsaya tayo, magfiesta tayo, magkainan tayo. Ang anak kong ito, namatay na ito, nabuhay siya, nawala, nasumpungan siya. So, nakita natin, nagsaya. Sino? Lahat. Alam po nyo, pag nakapagdala ka ng kaluluwa sa Panginoon, kasama ka po sa celebration. Kasama ka po sa blessing. This morning,
Tanggapin niyo po ang blessing sa Diyos. Tanggapin niyo po. Balikan natin yung mga assignment natin. Alagaan ang mga tupa. Walang mahirap sa Diyos sa sinabi niya, we can do all things. Purihin ang Panginoon. At kung may problema ka sa kalusugan, sinasabi ko sa umaga ito, pinapagaling ka ng Panginoon. Problema mo finances, walang problema sa Diyos sa finances. Sa langit, hindi pera ang ginagamit. Sa kingdom of God, hindi pera ginagamit. Ang ginagamit, pananampalataya. If you have a faith, everything will provide. Provided ang sasalot, sapagkat malinaw ang Bible, walang salot na dadapo sa mga anak ng Diyos. Maging si Satanas, ang sabi niya, kay Satanas, huwag mo pakialaman ang buhay niyan sa Job. Hallelujah. Huwag mo pakialaman ang kanyang buhay. So we're going to pray, we're going to bless God, we're going to bless your family. Lord, salamat po sa buhay ng ating mga listener, mga viewers sa umaga ito, na kung saan salamat. Alam ko, by your power from the Holy Ghost, tinats mo mga puso nila, makapangyarihan na yung salita. Inabot mo kanilang mga bahay, inabot mo kanilang pamilya, inabot mo kanilang mga ministry, inabot mo kanilang mga finances, even inabot mo, Panginoon, ang kanila pong mga kalusugan. In the mighty name of Jesus, I declare and I decree, you are blessed, you are healed, you are strong, you are rich, you are protected, and you are saved. In the mighty name of Jesus. And by the blood of Jesus, cover ka ng iyong amang makapangyarihan. Huwag kang lumabas sa teritoryo ng Diyos. Do not disconnect into the Father's business. Shalom, God bless you. To God be the glory. Pagpalain kayo ng Panginoon, and may the Lord will bless you, and may the Lord will keep you, and may the Lord will make His face shine upon you, and may the Lord will always be gracious to you. Receive all the blessing in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, and everybody say, Amen. God bless you. Shalom. God bless you. Hallelujah. To God be the glory.
ko